Sa pagpapatuloy ng istorya, nag-uulat ngayon si Gyoro kay Monster King Orochi. Dito sa Super Fight, si Sourface ay makakalaban na si Choranko. Nagbabala si Sourface na mabubugbog si Choranko. Pero tinapos lang agad ni Choranko ang laban ng isang suntok. Kaya si Choranko, Soiryu, Voltaine, at Chozi ang lulusot sa semifinals. Nagpapahinga ngayon si Saitama sa kanyang silid pero biglang pumasok si Sourface kaya dali niyang sinuot ang piluke niya. Nagtataka si Sourface kung bakit niya hawak ang ulo niya pero ang iniisip lang niya ay ninenervyos lang si Choranko. Tinalo kasi ni Soiryu si Voltaine ng isang sipa lang. Yung makakalaban niyang si Chozi ay delikado din. Pinag-iingat niya si Choranko. Nagtataka naman si Saitama kung bakit biglang bumait si Sourface kay Choranko. Sa kabilang banda, nandito naman si Watchdog Man. Siya ang susunod na Class S hero na gustong pabagsakin ni Garawo. Pero biglang may umatake kay Watchdog Man. Nakakatanggap ngayon ng ulat ang Hero Association na sabay-sabay ang pagsugod ng mga halimaw sa ibang mga lungsod. Kahit ang concert ni Amay Mask ay sinugod ng mga halimaw. May halimaw na kamukha ni Medusa na nagwawala din. Nakagat ngayon ng ahas ang isang hero, pero hindi siya tinabla ng lason. Alam na agad ng halimaw na robot lang itong kalaban niya, kaya pinasabog na niya ang sarili niya. Wala nga lang itong epekto. Alam ng halimaw na malapit lang yung kumokontrol sa robot. Ang HQ naman ay nagmamadali sa paghahanap ng antidote sa City-Y dahil madaming Nolason. Pinakalma siya ni Boy Labo dahil gumagalaw na sila. May halimaw ngayon na sabay-sabay na pinatay. Nandito na si Drive Knight, isang Class S hero. Nagbago bigla ang kamay niya at naging sandata. Pinapili siya ni Drive Knight. Mamatay ng nararamdaman ng sakit o aaminin niya ang mga balak ng Monster Association at sisiguruhin niyang wala siyang mararamdaman sa pagkamatay niya. Si K-pop naman ay galit na galit dahil inabala ng mga halimaw ang concert niya. Kaya tinapos niya agad ang mga halimaw. Balik naman sa halimaw na ahas ay nakita na niya si Child Emperor. Natapos na ni Child Emperor ang pag-analyze sa Venom. Pero para makalaban siya ay kailangan niya ang backpack niya. Biglang nawasak ang pader at dumating na si Pig God. Gusto niyang tumulong pero sinugod agad siya ng mga ahas at natuklaw. Nasa panganib ngayon si Pig God. Nung tutulong si Child Emperor ay biglang kinain ni Pig God ang halimaw. Natakot si Child Emperor dahil malalason siya sa Venom. Walang epekto ito kay Pig God. Ang HQ naman ay natanggap na ang antidote mula kay Child Emperor. Magagamot na ang lason. Bilib siya dahil nakakagawa ng milagro ang S-Class. Balik kay Saitama ay si Chozi ang makakalaban niya. Minaliit ni Chozi ang pagkapanalo ni Choranko ng isang suntok lang. Ang tunay na laban ay in-enjoy ng dahan-dahan. Nagmalaki itong si Chozi na lamang siya dahil sa genes niya. Ang angkan niya ay sinigurado na mag-aanak lang sila mula sa mga nakakaangat na lahi. Kaya siya ang may pinakamagandang lahi sa mundo. Linait siya ni Choranko dahil para siyang genetically modified na mais. Nagalit si Chose pero tinapos lang din siya ng isang suntok. Matatapos na ang tournament at nababagot na naman si Saitama. Si Soiryu ay ginaganahan na. Sa City-Y naman ay may halimaw na octopus. Nandito si Death Gatling kasama ang iba pang mga hero. Pero pinigilan sila ng Class S hero na si Flashy Flash. Magiging sagabal lang kasi sila. Sumugod siya at sobrang bilis niya. Inatake niya ang lahat ng mata ng octopus. Pero gumagalaw pa din ang octopus at nagwawala. Mas malaki pa ngayon ang pinsalang dinulot nito. Pinaputukan nito ni Death Gatling pero walang epekto kaya umalis na lang sila. Gagamitin na ni Flashy Flash ang ultimate technique niya. Pero biglang pinilipit ang halimaw. Nandito na si Terrible Tornado. Binilog niya itong halimaw at naging bowling ball. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang mga hero dahil wala silang kwenta. Pinagtuunan niya ng pansin si Flashy Flash dahil Class S siya pero hindi man lang niya natapos ito kagad. Umiral na naman ang pagkasundere niya at saka umalis. Sumagot si Flashy Flash para depensahan ang sarili niya. Linait din niya si Tornado. Pagkatapos ay umalis na din. Nakita ni Gyoro ang ginawa ni Terrible Tornado. Alam niyang magiging problema talaga ang mga Class S heroes. Wala itong problema ayon kay Monster King Orochi dahil pwede naman silang lumikha uli ng mga halimaw. Dito sa kagubatan ay makikita naman si Atomic Samurai na kinukwento ang tungkol sa hero hunter na si Garawo. Hindi kasi siya tiwala na tatapusin siya ni Silver Fang. Estudyante pa din niya kasi si Garawo kaya lalambot ang puso niya. Kaya lumapit siya dito sa Holy Order of the Sword para humingi ng tulong. Pumayag si Amahare, si Zanbai, si Nichirin. Pero may isang kumontra. Siya si Haragiri at hindi siya payag na maging tagapagbantay ng bayan ng Holy Order of the Sword. Ang layunin dapat ng grupo nila ay lalo pang pagalingin ang kanilang mga abilidad. May hawak siya ngayon at pinakita ito sa kanila.
nila. Ito'y tinatawag na monster cells. Kapag kinain nila ito ay magkakaroon sila ng lakas na lampas pa sa limitasyon ng isang tao. Magiging halimaw sila. Ibinahagi niya ang tungkol sa Monster Association. Linapitan siya nila at kapalit ng pagsali ay binigyan siya ng matinding kapangyarihan. Pinakita niya na halimaw na siya. Inanyayahan niya silang maging halimaw din. Kung tatanggi sila ay siguradong matatanggal ang ulo nila dahil sa quick draw niya. Ayaw ni Atomic Samurai. Wala naman talaga siyang balak na buhayin si Atomic Samurai dahil nautusan siyang patayin siya. Relax lang si Atomic Samurai. Nauna si Harigiri pero mas mabilis si Atomic Samurai sa kanya. Nagkapira-piraso na siya. Lumabas siya at sinabihan ng mga estudyante niya na hindi na si Garawo ang target nila. Ang Monster Association ang bagong target nila. Balik sa Super Fight ay magkakaharap na si Choranko at Soiryu. Sinabi ng announcer na nagkukunwaring tanga lang si Choranko pero sa loob-loob niya siguro ay kinakabahan na siya. Sinabi ni Soiryu na gusto niyang mag-enjoy sila sa laban. Nagpasikat agad si Soiryu at pinakita ang sipa niya kay Choranko. Hinahawakan niya ang pilukan niya. Patuloy ang pagpapasikat ni Soiryu habang hawak ni Choranko ang pilukan niya. Mas pinuproblema niya yung hangin dahil sa sipa ni Soiryu. Alam ni Soiryu na nakikita ni Choranko ang mga sipa niya. Nagpaulan siya ng mga sipa. Lalo pa niya itong binilisan at naging ipo-ipo na. Tingin ng announcer ay tagilid na si Choranko pero alam ni Soiryu na hindi pa linalabas ni Choranko ang lakas niya. Pansin niya ito dahil malakas din siya. Pansin ng malakas ang kapwa niyang malakas. Kitang-kita sa mata ni Choranko na hindi siya naghahangad ng tagumpay. Gusto lang niyang mag-enjoy dahil bagot na bagot siya. Natanong niya kung bakit siya sumali sa tournament na ito. Sumali si Soiryu dahil sa perang mapapanalunan. Yun din ang habol ni Choranko. Ang isa pa ay para makahanap ng malakas na kalaban. Nung narinig ni Choranko ang salitang enjoy, hindi na niya maalala yung huling beses na nag-enjoy siya sa laban. Tingin ni Soiryu na masaya ang pagiging malakas. Ang gusto naman ni Choranko ay maranasan ng martial art. Ginaganahan na si Choranko dahil tingin niya ay malakas nga si Soiryu. Paparanas niya ngayon kay Choranko ang martial arts pero dapat aliwin din siya ni Choranko. Wala naman itong problema kay Saitama. Sinimulan na ni Soiryu. Nagpahulan ng mga sipa si Soiryu. Mas lalo pa niyang binilisan at tinakasan. Binahon niya si Choranko. Pagkatapos ay may pabaon pa siyang luto. Maangas ngayon ang dating ni Soiryu at sobrang nag-aalala si Sourface kay Choranko. Pero nakabangon lang si Choranko na parang walang nangyari. Mas inaalala pa ni Choranko yung pilukan niya. Lalong na-challenge si Soiryu. Nagpaulan uli ng sipa si Soiryu. Pansin ni Lightning Max na hindi pa seryoso si Soiryu dahil puro sipa lang ang ginagamit niya. Nasaan na yung pinagmamalaki niyang suntok, tanong ni Soiryu. Gusto niyang pasayahin siya ni Choranko. Biglang napatras si Choranko. Naramdaman niya yung gagawing counter-attack ni Soiryu. Iniisip ni Soiryu na tamang protektahan talaga ni Choranko ang ulo niya. Natanong niya kung anong trabaho ni Choranko. Madalas ay tinatapos niya ang mga halimaw. Ayon kay Soiryu ay parang hero na din si Choranko. Baka mabuking siya kaya sinabi niyang balak niyang maging hero balang araw. Nadismaya si Soiryu dahil dito. Tingin niya kasi ay mahihina ang mga hero tulad ng mga Class A hero na tinalo niya. Dinadala nila ang titulo ng isang hero pero hindi naman nila nagagawa ang trabaho nila dahil mahina sila. Kunwari lang na pinaglalaban nila ang hustisya pero ang totoo ay hindi nila kayang iligtas ang mundo. Ang kabutihan ng loob at paglaban para sa hustisya, ito'y dungi sa buhay na hinahangad niya. Ito ang lumilikha ng kabagutan sa buhay niya. Pareho silang malakas. Bakit hindi na lang siya mamuhay ng malaya at walang bagahe ng pagiging isang bayani? Hindi masaya si Choranko sa mga sinasabi ni Soiryu. Bigla siyang sumipa pero sinalo lang ito ni Choranko. Natanggal na din ang pilukan niya. Hindi nagustuhan ni Saitama na tinawag niyang dungis ang pagiging hero. Pinayuhan siya ni Saitama na kung gusto niyang mag-enjoy, huwag siyang maging sobrang lakas. Nagpakawala ng napakalakas na suntok si Saitama. Masyado nga lang itong napalakas. Punit ngayon ang damit ni Soiryu. Nagulat ang manonood pero napansin na ng announcer na wala na yung pilukan ni Choranko. Nabuking na si Saitama. Nag-uusap ngayon ng mga referee. Disqualified na si Saitama dahil sa pagpapanggap niya. Bawal ang kahit anong pantakip sa ulo dahil sa ginawang pagpapanggap ni Garawo nung nakaraang taon. Panalo si Soiryu pero hindi siya masaya. Pati ang manonood. Akala ni Sourface na si Choranko pa din itong si Saitama at nakalbo lang siya. Nakilala agad ni Snake si Saitama dahil nagulpi siya ni Saitama noon. Napikon nitong si Soiryu at sumugod kay Saitama. Nagpakawala siya ng chop at nahati ngayon ang ring. Nung papalayo si Saitama ay sinundan agad siya ni Soiryu. Patuloy lang sa pag-atake si Soiryu. Pero nababagot pa din si Saitama. Tuwang-tuwa ang manonood sa pinapakita ni Soiryu. Biglang umikot itong si Soiryu na parang ipo-ipo. Mas mabilis na ang mga atake niya. Habang umiikot ay sumusuntok at sipa siya. Pero wala pa din ito kay Saitama. May gagamiting teknik si Soiryu at nag-alala si Sourface kay Choranko. Bigay todo na si Soiryu sa ataking ito.
Alam ni Soiryu na hindi ito tumalab, pero naiintindihan na ni Saitama ang martial arts. Ang martial arts ay para magmukha siyang astig. Sobrang kahanga-hanga panoorin yung mga galaw niya. Sobrang babaw nito ayon kay Soiryu. Binigay niya ang lahat at yun lang ang nakuha niya. Gusto niyang gayahin yung galaw niya nang umiikot habang tinatapos ang mga halimaw para magmukhang astig din siya. Sa sobrang inis ay sumugod si Soiryu. Pero tinamaan siya ng puwet ni Saitama at lumipad. Naging one puwet man. Nalaglag pa ang pantalon niya at mukhang handa na siyang makipag-espadahan. Pagkatapos nito ay hahabulin na siya ng mga opisyal kaya umalis na siya. Si Soiryu ay hindi makapaniwalang natalo siya. Unang talo ito sa buhay niya. Si Genos ay natalo. Sobrang lakas ng nakaharap niya at wala siyang nagawa. Ang pangalan ng halimaw na ito ay Goketsu. Patungo siya ngayon sa super fight. Sa pagtatapos ng tournament ay pinarangalan si Soiryu. Pero naalala niya yung suntok ni Saitama. Kung tinuloy niya yon ay baka namatay siya. Sinabihan ng announcer ang mga manonood na may mga halimaw sa labas ng stadium. Pero pakiramdam nila ay ligtas sila sa loob dahil sa mga martial artists dito. Si Soiryu ay nagdesisyon na iwasan na lang itong si Saitama at kalimutan ng pagkatalo niya. Pagkatapos ay pinormahan niya agad ang chicks. Biglang may dumating na mga ibon dala ang mga kalahok na nasa ospital. Sinubukang tumakbo ni Benpats pero pinigilan siya ng halimaw. Nandito na si Goketsu at balak niyang gawing halimaw ang mga martial artists. Dahil dito ay nagtakbuhan ng mga tao. Sila Lightning Max at Snake ay lalaban dahil mga hero sila. Pero isang sipa lang sila. Nagpakilala siyang si Goketsu ng Monster Association. Nakilala siya ng announcer dahil dating martial artist sa super fight si Goketsu. Pero ang pagkakaalam niya ay napatay ng halimaw si Goketsu. Totoong natalo siya ng halimaw pero dinala siya nito sa kanilang base. Kapalit ng kooperasyon niya ay binigyan siya nila ng kapangyarihan. Dahil naging halimaw siya ay nalagpasan na niya ang limitasyon niya nung tao pa siya. Kaya mas malakas siya ngayon. Inabutan niya ngayon sila ng monster cells. Kainin nila ito at magiging halimaw sila. Kung tatanggi sila ay tatapusin niya sila. Yung robot ni Metal Knight ay natalo nila. Inaalam ni Metal Knight kung anong pakay ng mga halimaw. Sinabi lang ni Gyoro na hindi lang karahasan ang balak nila. Magpapatuloy na sila sa susunod na parte ng kanilang plano. Gusto niyang manood lang si Metal Knight kung paano nila dudurugin ang sangkatauhan. Kinain na ito ni Rosie. Nagbagong anyo si Rosie at biglang lumakas. Binuhat niya si Dave at binalibag. Mas lumakas na si Rosie ngayon. Biglang ninikuran siya ni Chose at tinapos. Bumilib siya sa paglakas ni Rosie kaya gusto na din niyang subukang maging halimaw. Nagbago na ang anyo niya at pinabagsak agad si Jackman. Naalala ni Chose si Choranko na pinahiya siya kaya gusto niyang bumawi. Natuwa si Goketsu dahil nakakuha siya ng malakas na halimaw. Natakot sila kay Goketsu kaya si Benpats, si Hamakichi at Boltane ay kinain na din ng monster cells. Lumakas na si Benpats, si Hamakichi at Boltane. Umaapaw ang kapangyarihan nila. Pero habang nangyayari ito ay tinanong niya yung babae kung makikipag-date siya sa kanya kapag tinalo niya yung mga halimaw. Payag agad siya. Ganado na si Soiryu. Nagulat si Goketsu dahil merong lalaban. Inutusan niya sila na tapusin si Soiryu. Nauna si Benpats. Tinapos agad siya ni Soiryu, pati si Hamakichi. Binalibag pa niya si Benpats patungo kay Boltane. Malakas talaga si Soiryu at napansin nito ni Bakuzen. Si Chose na lang ang natitira. Nagsimula na sila. Sobrang lakas na ni Chose pagkatapos ay tinusok niya si Soiryu. Pero laking gulat niya nang hindi ito pumasok kasi sobrang tigas ng muscle ni Soiryu. Nakaganti na si Soiryu. Nagpalitan sila ngayon ng suntok. Match lang sila. Naglabas si Chose ng bola ng enerhiya. Hindi ito maiiwasan ni Soiryu dahil tatamaan yung nasa likuran niya. Sinalo ito ni Soiryu. Ginawa niya ito hanggang sa nasipa niya ito papataas. Nagulat si Chose at tinuhat pa siya ni Soiryu. Natanggalan siya ng sungay at kamukha na niya si Hellboy. Inasar pa siya ni Soiryu kasi gusto niyang mag-enjoy pa. Mas lalo pa nilang binilisan. Pero nanguli ni Soiryu si Chose at ginamit ang Dark Body Quake Tiger Fist. Sunod ang Dark Body Phoenix Rising Fist. Si Chose ay natalo na. Hindi niya maalala yung huling pagkakataon na nasugatan siya. Bilib si Soiryu sa lakas ng transformasyon nila. Binigyan pa ni Goketsu ng pagkakataon si Soiryu na kainin ng monster cells. Siguradong mahahanap ni Soiryu ang ligayang hinahanap niya kapag lumakas pa siya lalo. Nakukumbinsi na si Soiryu. Pero binato niya ang monster cell. Ayaw niyang maging halimaw dahil papangit siya. Pinaulanan niya ngayon si Goketsu. Pero isang suntok lang at bagsak siya agad. Masyadong malakas si Goketsu. Si Watchdog man naman ay madaling tinapos ang mga halimaw sa CTQ at nakita ni Garou ang ginawa niya. Matapos siyang atakihin ng halimaw ay tinapos niya ang mga ito gamit ang bilis at lakas niya. Pero tingin niya ay mahina lang siya. Umatake siya pero hindi niya natamaan si Watchdog man. Tinanong niya kung tao ba si Garou o halimaw. Ginamit niya ang martial arts niya pero sinasalag lang ito ni Watchdog man. Nagkamali si Garou. Ang hirap basahin ng galaw ni Watchdog man dahil parang hayop ang galaw niya. Isa
Isa pa ay mas malakas at mas mabilis siya sa inaasahan niya. Si Soiryo ay banilangan ni Goketsu. Pagbilang niya ng 3 ay dapat nakatayo na siya. 1, 2, 3. Nakatayo si Soiryo. Pumunta siya sa balikat ni Goketsu. Nagpaulan siya ng suntok, pero parang masahe lang ito kay Goketsu. Nung dadakutin na siya ni Goketsu ay umilag agad siya. Pinabugbog pa ni Goketsu yung ibang natitira. Dahil dito'y nawala siya sa konsentrasyon. Pinatake siya ni Goketsu at nabalian siya. Pinaglalaroan na lang siya ni Goketsu. Bibilangan niya uli si Soiryo ng 3. Nagawang makatayo ni Soiryo. Gagamitin niya ang Dark Body Quake Tiger Fist. Pero sinalo lang ito ni Goketsu. Binigay pa naman ni Soiryo ang lahat sa ataking ito pero wala pa din. Tinitik-titik lang siya ni Goketsu. Nawawalan na ng pag-asa si Soiryo. Ito pala ang isang halimaw. Sinipa niya papunta sa mga alagad niya si Soiryo para maging pagkain nila. Nahihirapan na si Soiryo. Naisip niyang tumakbo na lang. Dito niya napansin si Bakuzen. Humingi siya ng tulong kay Bakuzen. Sinabi niya na hindi niya matatalo si Soiryo. Pero kahit siya na ang pinakamalakas dito ay wala siyang nagawa kay Goketsu. Kaya pipiliin niyang maging halimaw at magiging pinakamalakas sa buong mundo. Pero sa dami ng kinain niya ay mukhang nasobrahan siya. Sa ospital ng Hero Association ay patuloy ang paglaban ni Mumen Rider. Pinagtitripan na siya ng halimaw. Balik sa stadium ay sinabi ni Goketsu na wala nang makakarinig sa pag-iyak niya kaya hindi siya mapapahiya. Kaya simulan na niya ang pag-iyak. Nung susugurin na siya ay biglang lumitaw si Snake. Nag-circular motion siya tulad ng turo sa Karate Kid. Wax in, wax out. Bumalik din si Lightning Max. Nagtataka si Soiryo kung bakit bumalik pa sila para iligtas siya. Naantig ang puso ni Soiryo dahil dito. Pinagmalaki ni Snake na kapag suot niya ang Americana niya ay parang armor ito dahil hindi tatalab ang mga atake at kalmat sa kanya. Ito ang battle suit niya na parang kay John Wick. Suot naman ni Lightning Max ang lightning shoes niya. Lumakas na ang loob nila. Natalo na nila ang mga alagad ni Goketsu. Laking pasasalamat ni Soiryo. Sa ospital naman ay ginamit ni Tank Top Master ang Tank Top Tackle niya. Ligtas na si Mumen Rider. Naghahanda na si Soiryo na tumakbo. Pero hindi tatakbo sila Snake. May iwan sila para bigyan siya ng pagkakataon na makatakas. Pero imposible yun dahil pareho silang natalo kay Soiryo. Wala silang magagawa kay Goketsu. Ginamit na ni Soiryo ang pagkakataon na ito para makatakbo. Tumalo na siya. Pero biglang may lumitaw na halimaw. Bumilib si Goketsu na magkasing laki sila. Ito na si Bakuzen at ang threat level niya ay Dragon. Tuwang-tuwa si Bakuzen at bubugbugin na niya si Soiryo. Ang unang parte ng plano nila ay maghasik ng lagim at karahasan. Takot na ang mga tao. Pangalawa ay kukuha ng hostage. Nasa kanila na ang anak ng backer ng Hero Association. Pangatlo ay gawing halimaw ang mga tao. Nagawa ito ni Nyan at ginawang halimaw ang mga nasa preso. Papunta na sila sa base nila. Ganon din si Goketsu dahil mga martial artists ang kukunin niya. Napansin ni Gyoro na hindi pa tapos si Goketsu kaya sinabihan niya si Goketsu na dalian niya dahil paparating na ang mga Class S heroes. Kumpiyansa si Goketsu na kayang-kaya niya sila. Pero tapos naman na din siya kaya aalis na siya. Sinabihan niya si Bakuzen na pumunta sa kanilang base pagkatapos niya dito. Ayaw makinig ni Bakuzen kaya lalabanan niya si Goketsu. Pero pinatikim ni Goketsu ang lakas niya. Sinabi ni Goketsu na marami pang mas malakas sa Monster Association. Mas malakas pa kay Bakuzen at kay Goketsu. Mas mabuting umalis na din siya dito dahil kahit siya ay mahihirapan kapag dumating na ang mga Class S heroes. Umalis na si Goketsu. Sobrang natakot si Bakuzen kay Goketsu. Hindi na niya hahangarin na maging pinakamalakas. Nagmakaawa naman itong si Soiryo kay Bakuzen. Pero pinulot siya ni Bakuzen at sinabing sobrang saya niya kapag binubugbog ang mga mahihina. Pinilit na kumawala ni Soiryo at balak tumakas. Pero pinilayan siya ni Bakuzen. Sobrang saya ni Bakuzen sa pagsigaw ni Soiryo. Sobrang naiinggit si Bakuzen kay Soiryo dahil nasa kanya na ang lahat. Kabataan, abilidad, kasikatan, pera, babae, at kalayaan. Ngayon ay mawawala na ang mga ito sa kanya dahil mamamatay na siya. Sumigaw si Soiryo at humingi ng tulong. May halimaw dito. Kailangan niya ng tulong. May hero ba dyan? Nakikiusap siya kung may hero dyan. Kailangan niya ng tulong. Tumingin siya kila Snake at Lightning Max. Walang nakakarinig sa kanya at mamamatay na siya. Nawawalan na siya ng pag-asa pero nakikiusap siya na sana makabangon pa sila. Kapag sobrang wala ng pag-asa, maghahanap ka talaga ng kahit kaunting sinag ng liwanag. Yung maliit na sinag na yon ay nagbibigay ng pag-asa. Biglang tinapakan na ni Bakuzen sila Snake. Pag-angat ni Bakuzen ay may nagligtas pala sa kanila. Sino siya? Isa lang siyang ordinaryong hero. Narinig niya ang pagsigaw ni Soiryo kaya pumunta siya dito. Pinuri niya si Soiryo pero siya na ang bahala dito.
Tuwang-tuwa si Soiryu na may dumating. Tinatawanan lang siya ni Bakuzen dahil mukhang wala siyang kwenta. Pero habang nakatingin siya ay naalala na niya siya. Siya ang tumalo sa kanya. Pero ngayon ay isa na siyang halimaw kaya mas malakas na siya. Binigyan ni Bakuzen si Saitama ng Demon Sweeper Loki. Nakita niya ngayon na sugatan na yung ibang mga kalahok. Ginamit naman niya ang Bear Killer Meat Kick. Sinabihan siya ni Soiryu na protektahan ng sarili niya bago ang ibang mga tao. Carnage Punch. Napaisip bigla si Saitama, pero parang wala lang yung mga atake ni Bakuzen kay Saitama. Gagamitin naman niya ang Hellbringing Hand Chop. Iniisip pala ni Saitama kung anong pangalan niya kasi hindi niya maalala yung halimaw. Nagulat si Soiryu. Pero si Bakuzen ang nawasak. Sobrang nagpasalamat si Soiryu. Tinanong niya ang tunay niyang pangalan. Sinabi niyang Saitama. Isa siyang hero. Tinanong niya kung bakit sumali siya sa tournament. Gusto lang kasi niyang maranasan ng martial arts at pati na din yung premyo. Pero interesado din kasi siya sa Hero Hunter dahil isa siyang martial artist. Ang totoo ay sobra kasing nababagot na siya kaya sumali siya dito. Nung palis na siya ay binalahan siya ni Soiryu na huwag pumunta sa direksyon na yan. Nagwawala ang mga taga Monster Association ngayon. Nagulat si Saitama. Ginagawa nilang halimaw ang mga tao. Halimbawa nito ay yung tinalo niya. Siya si Bakuzen na nakalaban niya sa tournament. Hindi kasi niya naaalala yung mga kalaban na sinuntok niya. Meron kasing halimaw na mas malakas pa. Siya si Goketsu. Sobrang lakas niya at wala siyang nagawa. Si Genos naman ay pabalik kay Dr. Koseno. Matindi talaga ang lakas nitong si Goketsu. Tinanong ni Saitama kung saan ito nagpunta. Tinuro ito ni Soiryu at pupuntahan na ito ni Saitama. Pero ayaw ni Soiryu. Dating martial artist itong si Goketsu. Lalong bumilib si Saitama. Baliktad. Imbis na matakot, lalong nasasabik si Saitama. Pinipigilan siya ni Soiryu dahil delikado. Hindi niya hahayaang mamatay ang taong nagligtas sa kanya. Pero umalis na si Saitama. Nalulungkot si Soiryu na mamamatay si Saitama, ang hero na nagligtas sa kanya. Ngayon lang niya nakita ang isang tunay na hero. Marami pa sana siyang mail iligtas kung napigilan lang niya siya. Pero biglang bumagsak ang ulo ni Goketsu dito. Dumating si Saitama at nakiusap na wag sasabihin yung pagpapanggap niya para makasali sa tournament. Okay naman ito kay Soiryu. Natanong niya kung malakas si Goketsu. Hindi niya masabi dahil natapos lang siya sa isang suntok. Medyo natatakot ngayon si Soiryu pero tinanong niya kung pwede kaya siyang maging hero. Hindi niya alam. Pero kung kaya niya, siguradong kaya din ng iba. Nung nagsimula siya ay sobrang takot na takot din naman siya. Tinanong din niya kung pwede siyang maging estudyante ni Saitama. Tumanggi si Saitama. Si Puri Puri Prisoner naman ay sugatan dahil sa mga patusok ni Freehugger. Isang halimaw na hedgehog. Pinapayuhan siya ng mga tao na gamitin na lang ang bola niya. Yung bowl ang nakakadena sa kanya. Ihampas niya yung bola niya kay Freehugger. Pero ang akala ni Puri Puri Prisoner ay sumisigaw lang yung mga kalalakihan bilang pagmamahal sa kanya. Hahalikan niya sila pagkatapos niya dito. Hindi sila naririnig at saka bakit nakahubad si Puri Puri Prisoner. May naiisip na ngayon si Puri Puri Prisoner. Gagamitin niya ang angel style niya. Angel Hug. Yinakap niya si Freehugger at nagpatusok. Hindi kinaya ng halimaw ang yakap niya. Yung halimaw pa ata ang natusok sa ibaba. Sumigaw siya sa mga kalalakihan. Nakatanggap ng tawag si Puri Puri Prisoner. Nalaman niyang may halimaw na sumugod sa kulungan niya at kinuha ang mga boylet niya. Balak niya ngayong pagbayarin ng halimaw na gumawa nito. Si Saitama naman ay nanghihinayang dahil marami palang mga halimaw habang nasa tournament siya. Pero naguguluhan si Saitama. Hindi naman siya nakikipaglaban para matawag na hero. Nakikipaglaban siya para makahanap ng kasiyahan sa pakikipaglaban. Simula nang naging hero siya ay lalo siyang nabagot. Naging interesado siya sa martial arts dahil kay Hero Hunter. Pero hindi pa din siya nag-enjoy. Kahit isang halimaw na dating martial artist, hindi siya nasiyahan. Dumating ngayon si King. Nagkwento siya tungkol sa pagkabagot niya dahil sobrang lakas na niya. Hindi na siya lalakas pa kung wala siyang makakalaban na malakas. Wala na siyang nararamdaman sa mga laban niya. Naranasan na din kasi ni King ito. Ang buhay naman kasi talaga ng tao ay walang patutunguhan. Sila mismo ang gagawa at magdidesisyon nito. Para makamit niya ang layunin niya, kailangang hanapin niya ang daan para makarating sa paroroonan niya. Nagkakamali si Saitama kung iniisip niya na ang paglakas at pagdating sa paroroonan ay pareho. Ibig sabihin ay hindi lang lakas ang kailangan para maging hero. Ayaw makinig ni Saitama dahil hindi naman veteranong hero si King. Pero ano nga ba ang nagbibigay kahulugan sa isang hero? Paglaban ng may katapangan at nakakatulong sa mga tao? Malayo pa ang tatahakin niya para maging ultimate hero. Hindi pa naabot ni Saitama ang tunay niyang potensyal kung pag-uusapan ng pagiging ultimate hero. Kaya napaka-arogante niya kung iisipin niyang naabot na niya ang hangganan niya. Ano ba ang kinakailangan para maging isang ultimate hero? Paglaban para sa hustisya? Katapangan? Hanggat hindi pa niya nahahanap ang kasagutan, wala siyang oras para mabagot.
Opinyon lang naman niya ito, pero ang totoo ay nabasa lang niya ito sa isang manga. Lalo lang siyang mababagat kapag nag-isip siya kung ano ang ultimate hero. Kaya inaya siya ni King na maglaro na lang ng video game. Ayaw ni Saitama pero mapilit si King. Tatalunin niya itong si Saitama. Hindi siya maiinis dahil lang sa isang video game. Partida isang daliri lang ang gagamitin niya. Nagalit bigla si Saitama kaya game na sila. Si Garou naman ay nabugbog ni Watchdog Man. Kakaiba ang estilo niya dahil gumagamit siya ng 4 na paa. Parang hayop. Pero masaya si Garou dahil alam niyang lalo pa siyang lalakas dahil sa karanasan na ito. Sakto nandito si King. Ganadong ganado si Garou. Sumugod agad si Garou at naghahanda kung anong gagawin ni King. Pero sinipa lang siya ni Saitama. Kilala ba niya yon? Hindi siya kilala ni King. Pati ba naman mga basagulero problema na din nila. Nagkwentuhan sila tungkol sa Hero Hunter. Interesado si Saitama sa kanya dahil tinatawag niya ang sarili niyang halimaw. Naalala niya ang sarili niya nung tinatawag niya ang sarili niyang hero kahit hindi pa naman siya hero. Kaya sana malakas siya. Wala siyang kaalam-alam na tinalo na uli niya si Garou. Sa kagubatan ay nagsasanay pa din si Sonic dahil mahilig siya sa kagubatan. Naramdaman niyang may kalaban. Sumugod siya pero may kasama ang kalaban. Pinagmamalaki niya ang bilis niya pero nakakasabay sila. Nag-espadahan sila. Namato ng shuriken si Sonic. Ninino ng dalawa kay Sonic na hindi sila nagpunta dito para atakihin siya. Alam nila na si Speed o Sound Sonic ang huling buhay na miyembro ng Final 44, pareho sila ng bayan. Sila naman ay mula sa Golden 37, siya si Tempest Wind. Siya naman si Hellfire Flame. Nagre-recruit kasi sila ng mga halimaw para sa Monster Association. Balak nilang sakupin ang mundo, pero hindi kasi siya interesado. May kailangan pa siyang gawin. Pinakita nila ang bagong lakas nila. Mas matindi pa ito sa gamot na pampalakas. Sobrang magpa-power up siya dahil dito. Kung gusto niyang lumakas, kainin niya ang Monster Cell. Malalampasan niya ang limitasyon bilang tao. Pagkatapos ay inimbitahan siyang pumunta sa base nila. Napaisip si Sonic. Kahit anong pagsasanay niya ay hindi niya matatalo si Saitama. Handa siyang gawin ang kahit ano para lang matalo si Saitama. Okay lang na isuko niya ang pagiging tao niya. Simula nang matalo siya ay kapareho na din ito ng pagkamatay. Nakapagdesisyon na siyang maging halimaw. Sa HQ, napansin na nila na umalis na yung ibang mga halimaw. Pero may mga natitira pang katulad ni Marshall Gorilla. Gusto kasi niyang pataasin pa ang threat level niya at maging demon. Kinontak sila ni Zombie Man na Class S at siya na ang bahala. Balak niyang sundan si Marshall Gorilla para malaman ang lokasyon ng base nila. May nakita siyang malaking tao pero gorilla din pala siya. Siya si Armored Gorilla ng House of Evolution. Nakwento niya na kailangan kasi niyang mamili sa grocery. Nagalit si Marshall Gorilla dahil namumuhay siya na parang tao. Nakakahiya siya sa mga gorilla. Umatake si Marshall Gorilla. Pero madali siyang tinalo ni Armored Gorilla at siya na ang susundan ni Zombie Man kasi tingin niya ay kainahinala siya. Si Silverfang naman ay patuloy ang paghahanap kay Garou. Siya na ang tatapos kay Garou bilang master niya. Nakatanggap na ng impormasyon ng Hero Association tungkol sa Monster Association. Ang leader nila ay si Monster King Orochi. Ang base nila ay nasa City Z, sa Abandoned District. Pinag-uusapan ng mga opisyal na kaya kumuha sila ng hostage ay gusto nilang makipagnegosasyon. Iniisip nila na yung pagwawala ng mga halimaw ay pagpoprotesta nila. Sigurado silang kokontekin din sila ng Monster Association. Nagmungkahi siya na lokohin ang mga halimaw at saka ubusin sila. Pero kailangan nilang makipag-usap dahil may hostage sila. Importante ang anak ng isa sa mga backer nila. Kapag may nangyari sa anak niya ay siguradong malaking dagok ito sa pondo nila. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa Monsters Association. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa Monsters Association. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa Monsters Association. Paulit-ulit niya itong sinabi. Nagbago ang anyo niya at halimaw na pala siya. May parasite na pumasok sa kanya. Kay Sonic naman ay linuto muna niya yung Monster Cell. Pangit naman kasing kainin ito ng hilaw. Pinaghahanda na niya si Saitama dahil lalo pa siyang lalakas. Kaso hindi ito gumana. Dumumi lang siya ng dumumi. Si Saitama naman ay kalaban ngayon si King sa video games. Puro low kicks ang pinipindot ni Saitama at maunti na lang ang HP ni King. Gigil na gigil si Saitama. Habang relax na relax lang si King, magseseryoso na siya. Nagpakawala na ng combo si King. Talo si Saitama kaya gusto niya ng isa pa. Talo uli siya. Talo na naman siya. Nagwawala na si Saitama dahil hindi siya nananalo. Napansin niyang may maliit na gadget si King. Binibigay ito sa lahat ng hero para masabihan sila kapag kailangan ng tulong. O kaya para makakuha sila ng intelligence report. Nagtataka si Saitama kasi hindi siya nakatanggap nito. Baka kasi tingin ng Hero Association ay tanga siya at hindi marunong pumindot nito. Nagalit si Saitama kasi minamaliit siya sa teknolohiya kaya gusto niya ng isa pa uling laban. Puro low kick uli ang gagamitin niya. Nagpapanik na sila pero sinabi ni Sitch na makikinig sila sa
sa mensahe nila. Nagpakilala siyang si Gyoro. Sawa na kasi sila na palaging inaapi. Gusto nila na pabayaan sila ng Hero Association na mabuhay ng payapa. Hindi nila gagalawin ng mga sibilyan. Kapalit ay sana hayaan silang mamuhay sa lugar nila. Pangarap din niya ng balang araw, mamumuhay ng magkasama ang tao at mga halimaw. Kaya sila nagwala ay para maipakita kung gaano sila kalakas at magkaroon ng pagkakataon na magkadayalogo sila sa mga tao. Payag siya sa tigil putukan. Pero kailangan ay pakawalan muna nila ang hostage. Iniisip niya na pag nakuha na nila ang hostage ay tatapusin nila ang lahat ng halimaw. Pero tinapos siya ng halimaw. Hindi na niya natiis. Nagpapanggap lang kasi sila. Nakikipagdegosasyon ba sila? Nagbibiro lang sila. Bakit pa sila kumuha ng hostage? Kaya sila kumuha ng hostage ay para mapilitan silang iligtas ang hostage. Para hindi sila tatakbo. Gusto ni Gyoro na ipadala ng Hero Association ng pinakamalakas nila. Aantayin sila ng mga halimaw at ni Monster King Orochi. Pinasabog niya ang sarili niya pagkatapos ng mensahe. Magwawala na siya pero biglang dumating si Darkshine at tinapos siya. Binalahan niya si Darkshine na parasite yung halimaw kaya papasukin nito ang katawan niya. May pagkakataon na siyang kunin ang katawan ni Darkshine. Pero hindi siya makapasok. Napakatigas kasi ng muscle ni Darkshine. Parang bakal. Tinapos agad siya ni Darkshine. Nagpapanik na sila ngayon. Kailangang magplano sila para mailigtas ang hostage. Para mapakalma sila, nag-flex si Darkshine. Kumalma na ba kayo dahil sa muscle ko? Gusto niyang bigyan sila ng kumpiyansa dahil bihira lang kay Darkshine na linalabas ang tunay niyang lakas. Mas nag-aalala siya para sa kalaban. Pinapaliwanag ngayon ni Gyoro ang plano nila. Gagawin nilang pain ang hostage. Kapag nagtipon-tipon dito ang lahat ng Class S hero ay uubusin nila sila kaagad para wala ng problema. Pagkatapos nito ay uubusin nila yung natitirang hero at pati ang mga tao. Si Monster King Orochi ang mamumuno sa bagong mundo. Pero hindi sila pumapalakpak. Hindi nila kinikilala si Monster King Orochi. Nagalit si Orochi dahil may isang talunan dito. Galit siya kay Awakened Cockroach dahil nabigo siya. Nagmakaawa si Awakened Cockroach. Pero kinain lang siya ni Monster King Orochi. Si Super S ay napansin din. Paliwanag niya na wala siyang gallows kaya hindi naman siya natalo. Kapaki-pakinabang pa din naman kasi ang abilidad niya kaya pinagbigyan siya ni Gyoro. Kung hindi nila tanggap si Lord Orochi ay pwede naman nilang haminin siya sa hinaharap. Napansin ni Lord Orochi na wala pa si Goketsu. Nakita ni Gyoro si Goketsu. May tumalo sa kanya. Si Garou ay nagising na. Iniisip niya na si King ang tumalo sa kanya. Babalik na siya sa hideout niya. Hindi niya akalaing mapipinsala siya ng husto dahil kay King. Kaya umalis na si Garou. Pero napansin siya ni Death Gatling. Si Genos naman ay naayos na ni Dr. Koseno. Mas malakas na yung mga piyesang linagay kay Genos. Ayaw niyang maging sobrang kumpiyansa si Genos. Ang importante ay makabalik siya ng buhay. Kapag nakikita niya si Genos, naaalala niya ang sarili niya nung bata pa siya. Matindi ang paglaban para sa hustisya at walang kinakatakutan. Nag-aalala si Dr. Koseno kaya ayaw niyang magpadalos-dalos si Genos. Nabalitaan ng mga tao ang tungkol sa Monster Association kaya nagkaroon ngayon ng panik. Lumabas na sa telebisyon na nagdeklara sila ng gera. Si Child Emperor ay kausap naman si Metal Knight. Hindi siya sasama sa pag-rescue dahil patibong ito. Lalo lang dadami ang mamamatay. Pero kailangang iligtas ang hostage. Nagmungkahi na si Metal Knight na bagsakan na lang ng nuclear bomb yung lugar at isakripisyo ang hostage. Pero ayaw ng Hero Association dahil mawawalan sila ng pondo mula sa backer nila. Dahil alam na ng mga tao ang tungkol dito, mapipilitan na talaga silang kumilos para mapanatag ang mga tao. Nabalitaan din ito ng mga halimaw kaya gusto nilang pumunta sa Monster Association at sumali. Papunta sila sa Abandoned District. Sa lugar ni Saitama, nagtataka si Saitama kung bakit ang daming halimaw. Magtatapon lang naman siya ng basura. Ito si Tareo, yung batang kinakausap ni Garou. Inutusan siya ng mga kasama niya na silipin ang hideout nila dahil may nakakatakot na lalaki sa loob nito. Ayaw niya pero binubuli siya. Si Garou yung nasa loob nito. Wala siya sa kondisyon pero napansin niyang may tao. Linapitan niya ang bata. Sinabi niyang ito kasi ang sikretong base nila. Nakilala na siya ni Garou. Nakiusap siya kung pwedeng umalis na siya. Hindi alam ni Garou kung bakit siya makikinig kay Tareo. Napag-utusan kasi siya ng mga kasama niya. Hindi naman siya magtatagal dito at aalis din siya. Kung may problema pa ang mga kasama niya ay papuntahin sila dito. May payo din siya para hindi siya mapagtripa ng iba. Habang nag-aantay sila ay dumating ang isang hero. May dalang grupo ng hero si Death Gatling. Alam nilang nasa loob si Garou. Sinabihan niya ang mga bata na delikado dito. Kaya umalis na sila. Umalis sila at pinabayaan si Tareo. Kung ayaw niyang mabuli siya, simple lang. Magpalakas siya. Proud na proud si Garou sa payo niya. Napaka-obvious naman ng payo niya. Oo, obvious talaga. Pinauwi na niya si Tareo. Pagbukas ng pinto ay nakahanda na ang mga hero. Naramdaman ito ni Garou kaya pinigilan niya si Tareo. Hiningi niya yung hero guidebook niya. Kumakalap siya ng impormasyon sa mga hero. Si Death Gatling, Stinger, Wildhorn,
Smileman, Megane, Chaintoad, Shooter, at Gun-Gun. Kung nasa kondisyon siya, madali niyang matatalo sila. Inaalam niya ang lahat ng teknik ng mga hero. Pinapalabas na ni Death Gatling ang Hero Hunter. Binalik na niya ang libro at pinagtago si Tareo. Lumabas na siya at sinabing huwag magpaputok. Ayaw niya kasing masira ang higaan niya. Alam nilang mahina na si Garou. Huhulihin nila siya ng buhay. Si Tareo naman ay sobrang saya dahil ang daming hero. Pagsisisihan niyang tinawag niya ang sarili niyang halimaw. Pagsisisihan naman nila na tinawag nila ang sarili nilang hero. Nagdeklara si Garou na kapag natalo niya sila, 100 hero na ang napabagsak niya. Nagsimula na sila. Matindi ang teamwork nila. Nagulat si Stinger na nakailag si Garou. May mga palaso pero naiwasan lang ito ni Garou. Nabasa niya kasing may lason yung mga palaso. Nagtataka si Tareo kung bakit inaatake ng mga hero si Garou. Pinag-uusapan nila ngayon ang strategiya nila. Sabay-sabay umatake ang mga hero. Nabaril ang hita niya. Tinatamaan na siya. Pero hanga sila dahil nakakalaban siya kahit dehado siya. Nahihirapan si Garou dahil sabay-sabay at kumpleto sila. May malapitan at malayuan na atake. May tumama ng palaso na may lason kay Garou. Tagilid na si Garou. Pero napansin niyang support lang itong si Megane. Siya ang pinakamahina. Siya ang uunahin niya. Gagamitin niyang human shield si Megane. Sinuportahan agad siya ni Gun-Gun. Nakasuntok pa si Megane at naiiwasan niya si Garou. Trabaho niyang siguruhin na hindi makakatakbo si Garou. Hindi siya matatalo kung stamina lang ang pag-uusapan. Tagilid na siya dahil nalasan pa siya. Napasuko na siya ni Death Gatling. Lahat ng mga hero dito ngayon ay magagaling na hero. Minaliit sila ni Garou kasi wala namang Class S hero sa kanila. Hindi porket hindi sila Class S ay hindi na sila magaling. May mga magaling din pero hindi lang napapansin. Marami nang tinalo na Class S si Garou. Pero kung matatalo nila siya, mas kikilalanin na sila. Pagsisisihan nila na walang Class S dito dahil gusto lang nilang sumikat. Nararamdaman na ni Garou ang epekto ng lason. Gayunpaman ay hindi siya nawawala ng kumpiyansa. Tingin pa niya ay hagdanan lang sila patungo sa paglakas niya at pagiging halimaw. Patuloy ang pag-atake nila kay Garou. Bigla ngayong nagka-flashback si Garou. Naalala niya ang kabataan niya habang pinag-uusapan nila ang superhero na si Justice Man. Pinagtatanggol niya yung halimaw dahil ginawa din naman niya ang lahat ng makakaya niya. Saka hindi patas ang laban dahil ito'y 3 laban sa isa. Nagtataka yung mga kalaro niya kasi pinagtatanggol niya ang halimaw. Balik sa kasalukuyan ay nahuli na siya ni Chaintoad. Sabay atake agad si Smileman pero nagawang salad din ito ni Garou papunta kay Chaintoad. Pagkatapos ay pinutol pa niya ang tali ng Candyman ni Smileman. Pinaputukan naman siya ni Gun-Gun. Pero ginamit ni Garou ang bola ni Smileman at napatumba si Gun-Gun. Hindi makapaniwala si Boy Labo kasi may tama na sa hita si Garou at nalason pero nakakapalag pa din siya. Tinusok ni Wildhorn ng bola. Ginamit ni Garou ang pagkakataon para gawing pants-alag si Wildhorn sa mga palaso. Namato si Megane pero kinuha lang ito ni Garou at binato kay Shooter. Sumugod si Stinger pero ginamit niya si Wildhorn na pangharang kaya hindi tinuloy ni Stinger. Sa kondisyon na ito ni Garou, nagawa pa din niyang talunin ang mga hero. Biglang tumakbo si Garou ng sobrang bilis. Hinamon niya si Stinger na labanan siya ng mag-isa. Tinanggap naman ito ni Stinger. Pero nilinlang siya ni Garou at binatak ang ugat para mapatumba si Smileman. Nagalit si Death Gatling at pinaulanan niya ng bala si Garou. Kaya linapitan niya si Megane para mag-alangan si Death Gatling sa pagpapaputok. Si Megane naman ang inaatake ni Garou. Habang nangyayari ito ay nagka-flashback si Megane. Naalala niya yung panahon na miyembro pa siya ng grupo ni Blizzard. Mahina siya at laging pabigat. Nung tatapusin na siya ng isang robot, biglang dumating ang isang lalaki. Tinapos niya agad ito. Sobrang depressed siya dahil napakahina niya at naabot na niya ang hangganan niya. Tinanong niya kung sino ba sila para magdesisyon kung anong hangganan niya. Kung may oras siyang malungkot sa pagiging mahina niya, gamitin na lang niya yung oras na yun para patuloy na umabante. Dahil sa pangyayaring iyon kaya siya nagbago. Hindi siya papayag na maging pabigat. Pero walang nagawa ang katapangan niya at nabugbog lang siya ni Garou. Nagalit si Stinger at gagamitin na ang Gigantic Drill Stinger. Pero kahit si Stinger ay walang nagawa. Binigyan niya uli si Megane. Si Death Gatling na lang ang natitira. Pinigilan ni Garou si Death Gatling dahil may bata sa loob ng bahay. Pero hindi naniniwala si Death Gatling. Tingin niya ay palusot lang ito. Dineklara ni Garou na mananalo na ang halimaw. Gagamitin na ni Death Gatling ang Death Shower. Sinasalag ni Garou ang mga bala gamit ang mga kamay niya.
Naubos na ang bala niya pero nakatayo pa din si Garou. Alam ni Garou na wala ng bala si Death Gatling ayon sa Hero Guidebook. Hindi tumatalab ang mga bala sa kanya. Kung nagsama sila ng Class S hero ay baka natalo siya. Nasaktan ng pride ni Death Gatling dahil palagi na lang Class S ang napapansin. Silang mga mas mababa sa Class S ay nagbubuwis din ng buhay. Tatapusin niya si Garou kahit anong mangyari para mapatunayan ang sarili niya. Tinapos lang din siya ni Garou. Lumabas ngayon si Tareo pero mukhang halimaw na si Garou. Nakita niyang natalo na ang lahat ng mga hero kaya tumakbo na siya. Hindi maintindihan ni Garou kung bakit siya tinakbuhan ni Tareo kahit sinalag niya ang mga bala para hindi tamaan si Tareo. Balak ni Garou na magpahinga muna pero biglang may dumating. Nakatawag pa pala ng backup si Megane kaya nandito na si Genos. Nagsimula na sila Genos at Garou. Nagtagisan silang dalawa ng bilis at lakas. Nung gagamitin na ni Genos ang incinerate niya ay pamwesto agad si Garou malapit kay Boy Labo para tamaan din siya ng atake ni Genos. Binago ni Genos ang atake niya. Gaganti dapat si Garou pero nakailag si Genos at susuntukin si Garou. Nasalag pa din ito ni Garou at napuruhan si Genos. Pero biglang may incinerate si Genos. Nakailag pa din si Garou. Sa tingin niya ay tuso si Genos. Sinadya niyang magpabaon sa lupa para maitago ang atake niya. Humanga din si Genos sa martial arts ni Garou. Kila King naman ay patuloy ang paglalaro nila. Isang HP na lang si King. Kung ano-ano na ang pinipindot ni Saitama pero natalo pa din siya. Pinalamang na siya ni King tapos gusto pang manalo ni Saitama. Sinadya lang ni King ang lahat. Napakadali kasing basahin ng mga atake ni Saitama ayon kay King. Sobrang naiinis si Saitama at stress na siya. Hindi pa din siya nananalo. Nakatanggap ng mensahe si King dahil may halimaw. Gigil si Saitama at gustong maglabas ng stress. Pero naasikaso na ito ng ibang Class S hero. Si King naman ay nagtataka kung bakit ang dami biglang halimaw dito sa lugar ni Saitama. Wala pa silang kaalam-alam na malapit dito ang base ng Monster Association. Tinanong din ni King kung okay lang si Genos. Tiwala naman si Saitama pero naalala niya na palaging bagbog si Genos kaya nagbago ang isip niya. Nahihirapan na si Garou kasi mabilis na si Genos kasing lakas pa niya si Tank Top Master. Masama pa ang kondisyon niya. Biglang nagbago ang galaw ni Garou. Ginaya niya ang galaw ni Watchdog Man. Dahil dito ay naputol niya ang kamay ni Genos. Laking gulat ni Garou dahil nakokontrol ito ni Genos. Nahuli na si Garou. Tingin ni Garou ay sikat na siya para bisitahin ng isang Class S hero. Gusto lang tapusin agad ni Genos ang problema para maituon nila ang atensyon nila sa Monster Association. Walang kwenta naman si Garou. Nagalit si Garou dahil minamaliit siya ni Genos. Ginamit ni Genos ang incinerate pero pinuto ni Garou ang puno para makawala. Dineklara uli ni Garou na walang makakatalo sa kanya dahil siya ang pinakamalakas na halimaw. Tatapusin na siya ni Genos pero biglang sinugod siya ng mga halimaw. Nagpaliwanag ang halimaw na nandito sila para tulungan si Garou. Gusto kasi siyang makausap ng mga nakatataas sa Monster Association. Pero ayaw sumali ni Garou sa kanila. Hindi akalain ni Genos na katulong na ni Garou ang Monster Association. Ganun pa man, mas malakas na siya ngayon. Naalala ni Genos ang tinuro ni Master Saitama sa kanya. Ang pag-iisip niya ang kailangan niyang sanayin. Kaya ngayon, hindi na niya nakikitang matatalo siya. Hindi kilala ni Garou si Saitama kaya ipinagmalaki ni Genos na siya ang pinakamalakas na hero. Nung aatake na siya ay biglang dumating si Silver Fang. Nakiusap siya na ang bahala kay Garou. Nandito din ang kapatid niyang si Bump. Madali niyang tinapos ang halimaw gamit ang Whirlwind Iron Cutting Fist niya. Siya na ang bahala sa mga halimaw para makapag-focus si Bump kay Garou. Kinamusta niya ang estudyante niya. Alam ni Garou na mahihirapan siya sa master niya. Tatapusin na siya ni Silver Fang. Naghanda na sila pareho. Nagkaroon ng flashback si Master Bang nung bata pa si Garou at napadpad sa dojo niya. Tinanong niya kung malakas si Master Bang. Nainis si Sourface sa ugali niya. Nung tumamba siya ay natuwa si Master Bang sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang tanggapin si Garou sa dojo niya. Sumugod na si Garou. Ginamit agad ni Master Bang ang martial arts niya. Sumabay si Garou. Pero pansin ni Genos na lamang si Master Bang dito. Hindi pa sumusuko si Garou. Ganun pa man ay wala siyang magawa. Bagbog na ngayon si Garou at tingin niya ay matatalo na siya. Sinubukan niyang mandaya pero wala pa din. Ginamit niya ang teknik ni Watchdog Man. Para na siyang hayop ayon kay Silver Fang. Balak niyang gamitin si Death Gatling bilang pananggala.
Pero pinigilan siya ni Bam. Tinapos na niya ang mga halimaw. Nandito siya ngayon para tulungan si Bang. Nasa itaas naman si Phoenix Man at layunin niyang dalhin si Garou sa Monster Association pero wala siyang pagkakataon dahil sa tatlong Class S heroes. Sobrang dehado na siya dahil dalawang martial arts masters ang kalaban niya. Kahit pag makaawa siya ay nandito si Genos kaya siguradong hindi siya palulusutan ni Genos. Desperado na si Garou. Ipinaghihiganti kasi ni Master Bang ang estudyante niyang si Choranko. Nakita ni Garou ang nakaraan niya. Naglaro-laro sila. Yung isa ay ginagaya si Justice Man. Pero tingin niya ay delikado yung laro nila. Pinagtulungan siya ng kalaro niya at sinabing siya na lang ang gaganap bilang halimaw sa laro nila. Nagulat si Garou dahil nagkakaroon na siya ng flashback. Malapit na ba siyang mamatay? Naalala ni Garou na nagkaroon ng insidente noon. Nagalit siya sa kaklase niyang si Totsu. Pinagtutulungan siya ngayon ng mga bata. Naglalaro-laro lang sila ng hero pero bigla na lang nagwala si Garou. Kaya pinagalitan siya ng guidance counselor. Ang katotohanan nito ay wala naman siyang problema sa pagganap bilang halimaw. Ang hindi niya gusto ay hindi patas ang mundo. Dahil si Totsu ang pinakasikat sa klase nila, laging siya na lang ang gaganap kay Justice Man. Nung sumabli si Totsu, pinagtulungan siya ng mga kalaro niya para hindi makagalaw si Garou. Dahil siya ang halimaw, nakatakda na matatalo siya. Ang kinakainisan niya ay ang sistema ng lipunan kung saan ang pinakasikat at gusto ng klase ay bubugbugin ang mahina, mapag-isa at kinakainisan na katulad niya. Kaya dumating ang araw na napuno na siya at hinamon si Totsu na labanan siya mag-isa. Lalaki sa lalaki. Sawa na siya na palaging halimaw sa laro-laro nila. Kapag nanalo siya, dapat tigilan na siya ni Totsu. Pero pinagtulungan uli siya ng mga kaklase niya. Hindi ito patas. Yun ang nangyari kaya nagpapaliwanag si Garou sa guidance counselor. Lagi na lang siyang pinagtitripan ni Totsu at kinakampihan lang si Totsu ng mga kaklase niya dahil sikat siya. Pero kahit ang guidance counselor ay kinampihan si Totsu, hindi ito patas. Lagi na lang lamang yung sikat. Gusto lang niyang ipaglaban ng mga kawawa sa sistemang ito. Wala siyang pakialam sa hustisya at kasamaan. Gusto lang niyang ipakita ang lakas ng taong minaltrato ng sistemang ito. Tatapusin na siya nila Bang at Bang. Pero hindi papayag si Garou. Sobrang tindi ng determinasyon niya. Biglang lumitaw si Phoenix Man at nagpakawala siya ng malakas na hangin. Kinuha agad ni Phoenix Man si Garou. Hindi papayag si Genos na makatakas si Garou kaya handa na siyang tapusin si Garou. Biglang sumigaw si Phoenix Man at tinawag si Elder Centipede. Lumitaw na si Elder Centipede. Sinalo niya ang atake ni Genos. Nasa panganib ngayon ng ibang mga heroes kaya iniligtas nila ang mga hero. Ang threat level ni Elder Centipede ay Dragon. Naiinis si Garou dahil lang ilam si Phoenix Man. Si Elder Centipede na ang bahala. Isa pa'y hindi pa siya tunay na halimaw dahil iniwan niyang buhay ang mga hero. Inis na inis pa din si Garou dahil pakialamero si Phoenix Man. Base sa strategies nilang si Gyoro, si Terrible Tornado, King, Metal Knight, at Blast lang ang may sapat na lakas para labanan si Elder Centipede. Muntik nang mapatay ni Blast si Elder Centipede dati kaya sumali siya sa Monster Association dahil gusto niyang magiganti kay Blast. Pagdating sa match-up, dehado si Silver Fang. Malakas ang martial arts niya pero para lang ito sa mga kasing laki niya. Okay din naman si Genos pero kulang ang firepower niya. Pagkakataon na nila ito para tapusin ang ibang mga Class S heroes. Sumugod na si Elder Centipede. Umatake si Genos. Naghanda na sila Bang at Bam. Pinagsama nila ang martial arts nila at inatake si Elder Centipede. Napuruhan si Elder Centipede at nawasak ang balat niyang sobrang tigas. Pero hindi pa sila tapos. Pinaulanan pa nila ng sunod-sunod na atake si Elder Centipede. Pero biglang nakaatake pa si Elder Centipede. Matindi na ang pinsala ni Elder Centipede. Ayon kay Bang ay masyado silang naging pabaya. Isang beses lang nila pwedeng gamitin yung teknik niya yon. Mukhang katapusan na ni Elder Centipede. Pero bumalik lang uli siya sa dati. Nag-regenerate si Elder Centipede at nagbalat lang. Wala na silang magagawa dito at nasa panganib pa ang mga sibilyan sa lungsod. Nagboluntaryo na si Genos na labanan ito. Hindi payag sila Bang dahil bata pa si Genos para mamatay. Naalala niya yung sinabi ni Dr. Koseno na huwag padalos-dalos. Pero sa sitwasyon na ito, kung tatakbo ang hero, sino na lang ang magliligtas sa mga tao? Kaya lalaban siya. Sumugod na si Genos. Nagpaulan siya ng incinerate pero hindi ito tumatalab. Balak ni Genos na sugurin ang ulo ni Elder Centipede. Ginamit niya ang Dual Blade Rush. Kaso nahuli si Genos. Balak siyang durugin ni Elder Centipede.
Nakailag siya at sinakripisyo ang paa niya, pero nanguli pa din siya ni Elder Centipede. Hinati ni Elder Centipede ang katawan ni Genos. Hindi pa tapos si Genos. Ginamit ni Genos ang Jet Arrow Drive. Nag-full power siya at lumusat siya sa ngipin ni Elder Centipede. Balak siyang tunawin ngayon ng asido sa tiyan ni Elder Centipede, pero hindi papayag si Genos. Gagamitin niya ang Ultra Spiral Incineration Cannon. Pumutok ang loob ni Elder Centipede. Pero pagkatapos nun ay parang wala lang ito kay Elder Centipede. Tinatawanan pa niya si Genos. Si Genos ay nawalan na ng tiwala sa sarili. Kailangan na nilang tumakbo. Nagmamatigas pa din si Garou dahil gusto niyang siya mismo ang tatalo sa mga hero. Hindi niya ito ipapaubaya sa iba, pero kulang pa ang lakas niya ayon kay Phoenix Man. Kahit sa mga nakatataas sa Hero Association, wala siyang binatbat. Patuloy ang paghabol sa kanila ni Elder Centipede. Naiinis si Genos dahil sobrang hina niya. Problema din nila na patungo si Elder Centipede sa lungsod kaya madadami sila. Kaya tumigil si Bam para harapin na lang si Elder Centipede. Pinatakbo niya ang kapatid niya. Ibubuwis na niya ang buhay niya. Nandito ngayon si King. Naalala niya yung sinabi sa kanya ni Saitama at nagkaroon ng lakas ng loob. Sinigawan niya si Elder Centipede at inasar. Nandito ngayon si Blast, yung hinahanap niyang hero. Nakuha niya ngayon ang atensyon ni Elder Centipede. Pinaalala niya na dinurog siya noon ni Blast. Sa sobrang tindi ng pagkatalo niya ay naihipa siya sa takot. Duwag siya. Umuwi na lang siya at magsumbong sa nanay niya. Sa HQ ay alam nilang nakarating na si King. Humingi siya ng impormasyon tungkol kay Elder Centipede para galitin siya. May galit kasi si Elder Centipede kay Blast kaya ginamit ito ni King. Rinig na din ng King's engine. Yung lakas ng tibok ng puso niya. Takot na si King. Nandito na si Saitama. Serious Punch. Nawasak si Elder Centipede. Ginamit ni Saitama ang Serious Punch base sa manga, pero hindi ito kasing lakas ng ginamit niya kay Boros dahil madadami ang mga sibilyan sa lungsod. Kontroladong Serious Punch lang ito. Kinailangan niyang gamitin ng Serious Punch dahil ayaw niyang mag-regenerate pa si Elder Centipede. Pagkatapos nito ay napansin niya si Genos. Pansin ni King na maaliwalas na ang mukha ni Saitama. Linabas lang kasi niya ang sama ng loob niya dahil stress na siya sa video games. Palagi kasi siyang talo kay King. Lumapit si Genos at tinanong si Saitama kung ano pang kulang niya. Lakas. Hindi makapaniwala si Genos. Sobrang nagpasalamat siya dahil naliwanagan na siya. Nag-aalala ng sobra si King. Hindi niya pwedeng gamiting basehan si Saitama kasi abnormal ang lakas niya. Pero todo pasasalamat si Genos. Pangarap niya na marating ang lakas ni Saitama balang araw. Si Garou naman ay hinimatay na at patungo na sila sa base ng Monster Association. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.